So, that's it for now po. Sunday School and PTF meeting po. And to this stage naman po, I am so much blessed. Let us prepare our hearts and minds po for our speaker for today is a woman of God. He really labored this word in prayer, and I believe he is carrying us a very timely message today. My friends, allow me to introduce to you the servant of our Lord, Pastora Glenda Francisco. Palakpakan po natin siya. Sa buhay po. Thank you, CJ. Sige po, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Thank you, Lord. We honor the Lord in this place. Magandang umaga po sa ating lahat. Actually, I'm so excited to preach the Word of God. Dahil hindi man po nyo na itatanong, birthday ko po ngayon. It's my spiritual birthday, not biological birthday. No, ho? Ako po ay na-born again ng June 22, 1983. Kaya 42 years old na ako. Yan na yung sinusundan kong edad ngayon. Kaya alam na po ninyo yung edad ko, no? So tayong lahat, anuman po yung ating pong sitwasyon sa oras na ito, nais ko pong pahayag natin sa ating puso that life is beautiful. Amen po ba? Maganda pa rin ang buhay. At yan po ang ating pong tutunghayan sa umagang ito. Dahil ang ating pong pag-uusapan is a masterpiece for His glory. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? At basahin po natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y magbigay galang as we read the Word of God together. In Genesis chapter 1 from verse 26 to 28. Ganito pong sinasabi po ng salita ng Diyos. Let us read. Ready? Begin. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Ang Diyos pong magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay pansumandaling yumuko at manalangin. Thank you, Jesus. Lord God, we are so much grateful because you have already anointed our ears so that we will be attentive to the instruction of the Lord in our lives. Salamat po sa kalayaan na matunghayan ang iyong mga salita na patuloy pong nagbibigay buhay, pag-asa, inspirasyon, at nagdadala ng pagbabago sa bawat isa sa amin upang kaming lahat ay lalong makapaghatid ng kalwalhatian at karangalan para sa aming Diyos na buhay. Be honored in our midst today. This is our prayer in Jesus' name. And everyone will say, Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Sa ating pong pahayagan ngayon, o kaya sa mga naririnig po nating balita, nakakalungkot doon sa mga krimen, sa mga pagpatay na nagpapamalas po ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay po ng tao. Hindi ko alam kung narinig na po ninyo yung balita na nangyari po sa Davao Occidental na kung saan ang isang batang ina, age 17 years old, kasama ng kanyang 6 na buwan na anak, ay pinatay ng kanyang kinakasama, sinaksak sa leeg. At namatay po ang mag-inang ito pagkatapos ng 3 araw, doon pa lang po nadiskubre yung kanilang mga katawan na naaagnas na. Kamakailan, nabalitaan din po natin ang isang magulang na babae na kung saan sinunog niya yung kanyang 3 anak. Age 1, age 3, and 6. Nakakalungkot, binuhusan ng paint thinner at sinilaban. Pagkatapos po'y sinunog din niya ang kanyang sarili. So makikita natin dito na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kung minsan sa traffic lang, pag nagkainitan,
nagkagit-gitan ang dalawang mainit ang ulo na uuwi kung minsan sa barilan. Maging sa mga universidad, hindi na rin po safe. Trip lang kung minsan ng estudyante na mamaril at ang dami pong nadadamay na mga inosente. It is so sad na napakababa po ang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Nakakalungkot po ang mga pangyayaring ito na dahil po sa tindi ng problema ng tao kung minsan lunod siya sa mga mahihirap na sitwasyon, may kalungkutan, may depresyon, may mataas na intensity of challenge in their lives, ang ginagawa po nila ay tinatapos ang kanilang buhay. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat, ngayong umagang ito, na walang grabing problema, walang kalungkutan, walang depresyon, walang mahirap na sitwasyon, walang imposibleng sitwasyon ang katumbas ng pagkitil ng buhay ng tao. Amen po ba? Your life is very precious to God. Let us not forget that this life is sacred, banal. Ang buhay na ito napahiram lang sa atin ng Diyos. Wala po tayong karapatan na kunin ito. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha ng ating pong buhay. And this life is purposeful. May dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Kaya ang bungad ko po kanina, kahit anuman ang sitwasyon nyo sa oras na ito, always believe that life is so precious, it is sacred, and it is purposeful. We are created as the masterpiece of God to give honor to His name. Pag sinabi po nating masterpiece, tayo yung pinakamataas, pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng ating pong Panginoon. And we need to glorify God with this life. So we will study this morning the areas where we need to glorify God. Number 1 is in our identity. Pwede po ba nating sabihin ng malakas? Identity. Yung ating pagkakakilanlan. Amen? Is valued and dignified by God. Tayo po'y lubos na mahalaga sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Mahalagang mahalaga yan. Very valuable. Walang katumbas na pera yan. Napakahalaga niyan sa harapan ng Panginoon. And God dignified us. Ginawa tayong marangal. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay isang marangal na tao. Genesis 1:26a, ang sabi dito, Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. Yung pronoun na ginamit po dito is us and our. Kung mapapansin po ninyo in Genesis 1, during the creation account, ang Panginoon nung siya po ay lumikha ng mga nakikita natin sa ating mundo, siya po'y nagsalita lang. Let there be light. Let the water separate from the land. Let there be land. Let there be waters. Let there be trees. Let there be sun, moon, stars. Yung heavenly bodies na nakikita natin. Let there be fish. Let there be bird. Pero, nung likhain niya ang tao, nag-usap ang Trinity. Yung our dito. Because we believe in one God, eternally existent in 3 persons. At anong ginawa po? Sila'y nilikha ang tao ayon sa kanilang wangis. Hindi po yung kamukha, yung mukha, yung face. No, it's not the face. Because God is a spirit. God has no form. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng created in the image or in the likeness of God. In verse 27, ang sabi po dito, So God created man and woman, shaped them with His image inside them, in His own beautiful image. Tingnan mo yung katabi mo. Beautiful, di ba? Siyempre naman, nilikha yan sa wangis ni Lord. Kaya nga yung bishop natin, palagi yung confession, pogi. Ha?
Ano yung nagpapapogi sa kanya? It's the presence of God inside. Kaya ganun din po sa atin. Magaganda because we have the image of God. We reflect the image of God. He created His masterpiece. Yes, male and female, He created them. Pag pinag-uusapan po natin yung man and woman, hindi lang po ito tumutukoy kay Adan at kay Eva, kung hindi ito po'y tumutukoy sa ating lahat. It speaks of humanity. We were all created in the image of God. Kaya sabi nga po ni Thomas A. Kempis, to say that I am made in the image of God is to say that love is the reason of my existence. For God is love. Di po ba kayo masaya dyan? Tayo'y bunga ng pag-ibig. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos dahil tayo po'y mahal ng Diyos. Amen. Parang malungkot kayo na mahal kayo ng Diyos. Tingnan ko nga yung mukha ng mahal ng Panginoon. And we exist today. Hanggang ngayon, buhay tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. We are valuable to God. Pwede bang sabihin natin sa katabi natin yan? You are valuable to God. Pag sinabi natin created in the image of God, we are distinct in our moral, intellectual, and spiritual capabilities. Kakaiba tayo. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, may moralidad ka. Merong konsyensya sa loob mo na kapag nakakagawa ka ng mga bagay na mas mababa doon sa pamantayan ng Diyos, nalulungkot ang puso mo. Alam mo kung ano ang matuwid doon sa mali. Alam natin na tayo ang nilikhang pinakamatalino ng Diyos. Nakikita na ninyo sa social media ngayon, gaano katalino ang tao. Because we were created in the image of God and we have that spiritual capabilities. Tayo lang sa nilikha ng Diyos ang may pag-iyak sa Kanya. Diba, nabanggit ko na noon, wala nawang aso pag natisod. Ay, Diyos ko po, walang asong ganon. Kasi wala silang pag-iyak sa Diyos. Pero ang tao, masaya yan. Ay, Diyos ko po. Ha? Nagugulat yan. Ay, Diyos ko po. Palaging napapa-Diyos ko. Kasi may pag-iyak sa loob natin para sa Diyos. Always remember that man is loaded with all the beautiful and good things inherent in God. Kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda, sa Kanya, hinubog yan sa tao. Kaya huwag kang papayag pag may nagsabi sa'yo na pangit ka. Hindi totoo yun. Kasi mas tinatayuan natin kung ano ang turo ng salita ng Diyos na sa mata ng tao, tayo ay maganda. Kaya paggising mo pa lang sa umaga, humarap ka sa salamin. Sabihin mo, you are valuable, you are a masterpiece, you are beautiful, you are precious. Dapat ganyan yung dinideclare natin sa buhay natin. Hindi yung, ay Diyos ko, katsurang-arong kanina. O ba't kayong karakalarong, inipay may biya ka na ako, masyado yung sarat. Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakamagandang sarat sa balat ng lupa? Sino bang nagsabi ng matangos lang ang ilong? Sila lang ang maganda. Kahit sarat ka, kung bagay mo naman, why not? You're beautiful na sarat. You're beautiful na maitim. You're beautiful na kulot. Kasi yung kulot, nagpapabanat ng buhok. Nagpapareband. Di po ba? Alam nyo, mga kapatid, kung paano tayo nilikha ng Diyos, sabi nga, distinct. Kakaiba, wala kang kamukha, kaya huwag kang gagaya sa iba. Dahil pag gumaya ka, you become a cheap substitute. Diba yung mga imitation bags? Anong tawag natin? Cheap yan. Selimya bangketa yan. Kasi ginaya lang yung original. So tayo, original na sarat. Mga Pilipino, original na kayumanggi. Pero original na maganda. Amen po ba?
We are His crowning creation. Kasi alam nyo ngayon, ang daming nadidepress dahil lang sa mukha. Dahil lang sa panguang ilong. Dahil hindi katulad ng mga kaklase niya na lahat sila matatangos ang ilong. Nalulungkot dahil hindi siya maputi. Wala siyang pambili ng glutathione. Dahil yung mga kaklase niya puro mapaputi. Mga kapatid, accept what you are and who you are because you are beautiful that way. Ganyan ka nilikha ng ating pong Panginoon. Kaya magalak tayo, magsaya tayo, base doon sa kung ano ang pagkakalikha sa atin. And we honor God with our identity by respecting that truth that we are valuable to God and the people around us, our neighbors, are also valuable. Kaya we honor God when we respect our life and we respect others. Nirirespeto yung buhay natin. Hindi po natin kinakaladkad sa anumang bagay na marumi ang buhay natin. Nirirespeto natin yung ating kapwa. We honor God when we treat others fairly and well. Yung kapag tinatrato natin ng patas ang tao, hindi tayo namimili kung mayaman ba yan, matalino ba yan, no? May pinag-aralan ba yan, kilala ba yan, sikat ba yan? O so yung mga angat lang ang sasamahan ko. No! In that way, there is no glory in that. We do not honor God by treating people that way. Kung gusto nating mabigyan ng parangal ang Diyos, hindi tayo namimili ng tao, pantay-pantay ang ating pakikitungo sa ating pong kapwa. At palaging iniisip kung anong makakabuti sa kanila. Hindi tayo nag-iisip, nagpaplano, gumagawa ng mga bagay na ikasasakit at ikakapahamak ng ating pong kapwa. Amen po ba mga kapatid? We honor God by not wasting our life. Hindi natin sinasayang ang buhay natin. Kasi ano yung identity natin? We are valuable. So we value this life. We do not waste this life in vices. Hindi natin sinisira ang katawan natin sa mga bisyo. Hindi natin sinusunog yung baga natin. Hindi natin sinusunog yung ating bituka sa pag-inom ng alak. Because we are valuable. We respect this life that God has entrusted unto us. We honor God when we do good to people, not abusing, gossiping, or slandering them. Na kapag nag-iisa tayo, hindi tayo nagpaplano ng masama. Pag meron tayong kausap, hindi natin kinukwento yung sama ng loob natin sa iba. Hindi natin chinichismis yung kapwa natin. Hindi natin sinisiraan. There is no glory in that. Dahil kapag nagsisiraan tayo, nagkagagatan tayo, anong mangyayari? Magkakaroon ng pagkabahabahagi. At ayaw ng Diyos ang pagkabahabahagi. Gusto ng Diyos nagkakaisa tayo bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. That is why we do not slander our brethren. Amen po ba? Ha? Tahimik po tayo. Alam ko, kinakausap tayo ni Lord. Why? Because all of us were created in the image of God. We need to respect that image that is in man. Pag nirespeto mo ang kapwa mo, nire-respeto mo yung imahe ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya effective to pag may alitan kayong mag-asawa. Yung parang gusto mo nang mambulyaw. Yung gusto mo nang magalit. Pero pipigilan mo sa sarili mo. Ang nakikita mo yung image ni Lord sa Kanya. Hindi ka man makapagsalita, makapagbitaw ng mga masasakit na salita. Kasi bakit? Ang nakikita mo sa Kanya is the image of God. Kaya sa halip na magnegatibo ka, positibo na lang ang i-confess mo. At kung ano mang pinakawalan mong positibo, yan ay maghaganap sa buhay ng asawa mo. Amen po ba? Letter B, man is designed to be intimate with God. We need to honor God with our identity. At ano ang ating pagkakakilanlan? Ano yung identity natin? We were designed to be intimate with God. Yung tayo po'y dinisenyo
para magbigay ng kaluguran sa Diyos, maging malapit sa Panginoon. Deuteronomy 6:5, in the ESV, ang sabi po dyan, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And it was repeated by Jesus in Matthew 22:37-38 in the New Testament. Ang sabi po dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, again, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Kung ito yung pangunahin at ito yung pinakadakila sa lahat ng utos ng Diyos, di po ba dapat ito yung unang-unang binabantayan natin na kailangang ganapin natin sa buhay natin? Ito yung unang-unang susundin natin. At palagi nating makikita yung salitang all of your heart, all of your mind, all of your strength, all of your soul. Meaning to say, we need to be 100% for God. Ganon tayo kalapit. Gustong-gusto nating maging malapit sa Kanya. Kung papaanong ang puno ay kailangang itanim sa lupa para siya lumago at siya'y magbunga. Kung paano ang mga isda kailangan mong ilagay sa tubig, sa dagat, para maging mabunga. Yung mga ibon sa himpapawid. Tayo na nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, tayo'y magiging mabunga kapag tayo'y nakatanim sa Diyos. Kapag tayo'y may malapit na relasyon sa Kanya. John 15:9, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Psalm 42 verses 1 and 2, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for the living God. Nauuhaw ang aking kaluluwa sa buhay na Diyos. When shall I come and appear before God? Sa Tagalog po, kung papaanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ito pa yung matinding salita niya, nananabik ako sa Diyos. Sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Yung paggising po ng mga aawit, ang pinananabikan ng kanyang kaluluwa ay ang Diyos, pangunahin ng Diyos sa kanya. Hindi yung paggising natin, asa na kape? Kape, dali! Tatrabaho na ako. Ano po ba yung pinananabikan ng ating kaluluwa araw-araw? This is what God impressed in my heart. Listen to this po. Man will thrive when he is planted in the presence of God. Ang tao po, he will not only survive, but he will thrive. Siya po'y magtatagumpay at magiging maunlad ang buhay niya kapag siya ay nakatanim sa Diyos. Nakatanim sa presensya ng Diyos. Amen? Kung gusto po nating magtagumpay, araw-araw may pakikibaka. Araw-araw may mga pagsubok sa buhay po natin. May mahihirap na sitwasyon. May mga malalaking responsibilidad. May mga binubuno tayo ng mga sitwasyon sa buhay natin. If we want to thrive, kung gusto nating lalong umunlad ang buhay natin, bantayan mo ang pagkakaugat mo sa Panginoon. We will thrive in life if we are planted in the presence of God. Kahit po kaming mga lingkod ng Panginoon, napapagod din. Nakakaranas din po kami ng mga kabigatan sa buhay. Sa katunayan, last Thursday when we went to our midweek service po sa Christ in New Communing, alam po ng asawa ko yan, nasa sasakyan kami, sabi ko, dear, pag-pray na, parang ang bigat nung pakiramdam ko, sabi ko. Parang sasabog ako, parang super loaded, parang daming iniisip, parang punong-puno, parang bottleneck. Ha? Ang konti na lang sasabog ka na, yung sobrang loaded ka na.
So pinag-pray po ako ng asawa ko, salamat, may asawa akong pastor. Kaya mga dalaga dito, maghanap kayo ng may takot sa Diyos kapag kayo'y nag-asawa. And then when we entered into the presence of God, ang sarap po ng panambahan. I just released myself in the Lord. Sabi ko, this is where I belong, oh God, in your holy presence. Yes, there are burdens in life. There are a lot of vulnerabilities in my life. I'm vulnerable to these burdens, Lord. But this is where I belong, in your holy presence. So, ang ginawa ko, nagtaas lang po ako ng kamay, nirelease ko lahat sa Panginoon, iniyak ko sa Panginoon, ibinuhos ko ang damdamin ko sa Panginoon. Bago pa matapos yung praise and worship, ang gaan na ng pakiramdam ko. Parang nagdahilan lang ako. Sabi ko, this is the right place for me. It's in the presence of God. Kaya ang sarap, mga kapatid, nung nakatanim tayo sa presensya ng Panginoon. We appreciate our family members. We appreciate our family here at Christ in You. Pero kung minsan, limited ang tao, tama po ba? Hindi naman nila alam lahat yung nasa puso natin, yung pinagdadaanan natin. Pero salamat, meron tayong Panginoon na alam niya ang lahat. Na bawat pagtulo ng luha natin, bawat bigat na ramdam sa puso natin, naintindihan niya tayo without any condemnation as we pour out our heart before God. He is always there to meet us according to our faith. Kaya nga paanyaya sa atin ng Panginoon, come to me, all who are heavily laden, and I will give you rest. True enough, pag ikaw ay nakatanim sa presence ni Lord, ang sarap. Magtatagumpay ka kahit maraming problema, uunlad ang buhay mo. Amen? Kaya bantayan po natin ang relasyon po natin sa Panginoon. Number 2, we need to honor God not only in our identity, but also in our responsibility. Be a steward of God's creation. Steward God's creation. Pangasiwaan natin ng tama yung nilikha ng Panginoon. May dahilan bakit po tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. We are distinct morally, intellectually, and spiritually because we have a responsibility to fulfill. Meron po tayong responsibilidad na pangasiwaan ang nilikha ng Panginoon. Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image according to our likeness, and, meron siyang and, dito po papasok yung responsibility, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over the earth, over every creeping thing that creeps on the earth. We must take care of God's creation. Take care of Mother Earth. As responsible citizen, yan, ginagawa na natin yan, diba? We take care of Mother Earth and we love animals, yung nilikha ng Panginoon. Animal lovers po ba kayo? Hindi tayo nagpapabaya, meron po tayong vet dyan, andyan si Doc Mitch. Hindi natin pinapabayaan yung alaga natin. Minsan, naglalakad kami, may nakita akong aso, kawawa. Para kang nakakita ng kalansay na naglalakad. Napakapayat at ang daming galis ng aso, napabayaan na nag-aalaga sa kanya. Pag Kristiyano ka, di ba nasa Proverbs yan? Yung may takot sa Diyos, alam alagaan yung kanilang mga pets. Hindi natin pinapabayaan. We are against animal cruelty. Nung panahon namin, uso yung niluluto yung aso, pinupulutan. Na-experience po ba nyo yon? Sa lugar ninyo na niluluto din yung aso? That is animal cruelty. We need to take care of God's creation. And lahat pa ng pinadaan ng Diyos sa iyong kamay.
We must manage everything that God has entrusted to us. Pamilya po ba ninyo pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Yes, we need to take care of our family members. Mahalin natin, pangasiwaan natin, palakihin natin ng tama, ilapit sila sa Diyos, turuan sila ng pagkatakot sa Panginoon. Yung business mo, alagaan mo, your finances. Huwag nating waldasin sa walang kabuluhan ang ating pera, kaya hindi natin itinataya sa sugal yung pera na ibinigay ng Diyos sa atin. Because that is covetousness. Gusto mong mapasayo yung hindi mo naman pinaghirapan. Hindi natin wawaldasin yung ating pera sa pagbili ng sigarilyo at susunugin yung ating baga. Walang pagrespeto po yan sa ating katawan. Hindi natin gugugulin yung pera natin sa pagbili ng alak para sunugin yung ating mga bituka. Hindi sasayangin yung mga pinapadaan ng Panginoon sa atin. The Lord has blessed the works of our hands. Nagsipag po tayo, kung kaya't pinagpala tayo ng Diyos, kaya pangasiwaan ng tama ang ating pong pera. Amen po ba? At wala na akong oras para banggitin pa sa inyo lahat ng nasa kamay nyo ngayon, lahat ng pinagkatiwala, lahat ng ipinadaan ng Diyos sa kamay natin. We need to be responsible. We need to be a good steward of the things that has been entrusted unto us. And another thing, hindi lang pangangasiwaan ng tama, kundi palalawigin pa yung kung anong nasa atin. Another favorite verse of mine in Genesis 1:28, yung first phrase, ang ganda. Sabi diyan, God blessed them. Sabihin natin ng malakas, God blessed them. O gawin nating personal, God blessed me. Pinagpala na tayo ng Diyos. And God said to them, be fruitful and multiply. So we have the ability and the capability to multiply what God has entrusted to us because He has already blessed us. Amen? Pinagpala na tayo. Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. Important thing. Again, listen po. Makinig po tayo. Without the goodness of God's blessing, human life would be not only unbearable, but also impossible. Tama po ba? Sabi ko nga, ang problema, hindi tayo tatantanan yan. Kaya sa halip na nagmamaktol tayo, nagtatampo tayo, nagpapapansin tayo, nagngangangawa tayo, harapin na lang natin yung problema sa buhay natin. Bakit? Alam natin, doon sa una pa lang, God blessed us. It is the goodness of God's blessing that will make us face these responsibilities and these challenges head on. We will be able to bear them. Makakaya natin ang lahat ng ipapadaan sa buhay natin dahil pinagpala na tayo ng Panginoon. Because God blessed us, everything will be bearable. Everything will not be impossible. Why? Because God blessed us. But without the blessing, without the goodness of God's blessing, this life will be unbearable. Right? Di natin kaya sa sarili natin. Alam niyo po, di bali sana kung pagkatapos ng isang problema, sunod ang isa. May mga sitwasyon kung minsan sabay-sabay. At kung minsan sabay-sabay na, ang taas pa ng intensity. Matindi pa.
yung problema na pinagdadaanan natin. So sa halip na malungkot tayo, sa halip na magmaktol tayo, harapin mo yung sarili mo. Declare in front of the mirror, I am blessed. Everything will be bearable. Everything will be possible. Dapat ganun. Meron tayong fighting spirit. Why? Because we know that God has already blessed us. Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Amen? Change our confession. Huwag mo sasabihin, Lord, what favorite mo ko? Pamanyaring metong ha problema, hindi na naman. Ayro go, makanano kaya ng harapan ninyo? At sabi, o tiya ako parugoy nga pili ng Lord. Malaki kasi tiwala ni Lord sa'yo. Alam niya, pinagpala ka na. The Lord has already blessed us, and everything will be bearable. Amen! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Another responsibility is to reflect God's attributes and carry out His will. Pag sinabi po natin reflect the attributes or the character of God, the characteristics of God in our life. God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female. He created them. Ang Diyos ay spirito, wala siyang forma. God is a spirit, kaya nga po sabi sa John 4, we must worship Him in spirit and in truth. Sino yung may form? Tao. Nakikita po ba niyo ako? Opo, I am visible. Kaya nga, pinorma ang imahe ng Diyos sa tao para ang tao ang magpahayag ng katangian, ng karakter ng ating Panginoon. Na sa buhay natin, pag tinitingnan tayo ng tao, nasasalamin sa atin ang karakter ng ating Panginoon. We have the responsibility to reflect the character of God, the glory of God in our lives. Kaya ang Diyos na naging mabuti sa akin, dahil ako'y pinagpala na ng Diyos, at alam ko ng pagkakalikha ko'y gumawa ng kabutihan, pag gumawa ko ng kabutihan sa kapwa ko, nasasalamin ng tao sa pamamagitan ng buhay ko na ang Diyos nga ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Sa tuwing ako'y nagkakamali, nadadapa, at sa tuwing ako'y lalapit sa Kanya, nararanasan ko ang kahabagan ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya kapag merong tao na nakasakit ng damdamin ko, nagiging mahabagin din ako sa tao. Pag humingi siya ng tawad, o kahit hindi pa humihingi ng tawad, ibinibigay na, ipinapahayag na yung pagpapatawad. Nasasalamin ngayon ng tao ang pagiging mapagpatawad ng Diyos sa buhay ko. That is our responsibility to reflect, to bear the image of God in our life. Sana hindi po nasasalamin sa atin ang depresyon, o yung pagkatakot, o yung insecurity, o yung galit, o yung kawalan ng pagpapatawad, o yung kasakiman, o yung pagiging maramot. Hindi yun ang nasasalamin sa atin. O yung kawalan ng respeto sa mga matatanda, o yung kawalan ng pagpapasakop. Our responsibility is to reflect the image of God in our lives. Dahil kapag nakikita nila ang katangian ng Diyos sa atin, napapapuri din yung mga nanonood sa atin. They start to glorify God and honor God. Makaka-bless yung itang taong ito. Kakit kayong gino kayong biyena. Kaya sila man ay napapapuri sa Panginoon. Maaaring pwede po nating sabihin, we bear a distorted image. Alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon sa atin. Noong nilikha si Adan at Eva, bumababa siya sa langit.
At siya po ay nakikipagniig sa tao. Kaya lang, nagbigay ng isang pagkakataon itong si Eva para makinig sa panlilinlang ng kaaway. Isang punto lang. Nadaya siya, nakinig sa panlilinlang ng demonyo na naging daan upang siya'y sumuway sa Diyos, magrebelde sa Panginoon. At itong naging daan ng pagkapahamak ng tao. Pero salamat, ang Diyos ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos, hindi po doon natapos ang kwento ng buhay natin. Because God the Father sent His only Son. Isinugong kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ialay ang buhay niya sa atin, bayaran ang ating pagkakasala. At yung nadungisan, yung pumangit na imahe ng Diyos sa buhay ng tao, ay maibalik sa orihinal na disenyo ng Diyos, that we will all become bearers of the image of God. Kaya tayo pinatawad na, nilinis ng ating Panginoon. Now back to original design. What is our original design? And that is to reflect the character of God and carry out His will in our life. Amen? Gusto ko pong basahin sa inyo yung attributes of God very swiftly and sabi po dito, because God is spirit, I will seek intimate fellowship with Him. Because God is all-powerful, He can help me with anything. Because God is ever present, He is always with me. Because God knows everything, I will go to Him with all my questions and concerns. Because God is sovereign, I will joyfully submit to His will. Because God is holy, I will devote myself to Him in purity. We will reflect the purity of God in our life, in worship and in service. Because God is absolute truth, I will believe what He says and live accordingly. Because God is righteous, I will live by His standards. Because God is just, He will treat me fairly. And in the same way, I will treat my brethren or my neighbors fairly as well. God, because God is love, He is unconditional, or He is unconditionally committed to my well-being. Because God is merciful, He forgives me of my sins when I sincerely confess them. Because God is faithful, I will trust Him to always keep His promises. Because God never changes, my future is secure and eternal. Yan po yung sabi ni Dr. William Bright. Palakpakan naman po natin ang napakabuti nating Diyos. God is good. Never forget, we have the responsibility to reflect the image of God in our life. And lastly po, dito po tayo magtatapos. Number 3, let us honor God in our, number 1 is identity. Number 2, responsibility. And number 3, accountability. Notch up in the day of reckoning. Pag sinabi pong day of reckoning, merong araw ng pagbibigay sulit sa ating Panginoon. And we need to notch up. We need to excel. Kung doon sa mga nag-e-exam, yung mga nagbo-board exam, meron po tayong mga top notcher. Yan. Nag-excel sila eh. Nangibabaw doon sa larangan ng kanilang pag-aaral. Dalangin ko, pagdating ng araw ng pagbibigay sulit sa Panginoon, nangingibabaw ang bawat isa sa atin. At paano po natin gagawin ito? Parangalan natin ang Diyos kapag tayo'y nagbigay na ng sulit sa Kanya, kapag humarap na tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 5, Talatang 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya, sa pagtupad natin ng responsibilidad natin, kanina binanggit ko yan, we honor God
with our responsibility. Sa pagtupad nito, maging maingat tayo. Let us not just do the things that we need to do, but make sure we do it with the right heart, with the right motivation, because it will make the difference. Hindi sapat yung busy ka sa church. Hindi sapat yung masipag ka. Hindi po sapat yung maghapon ka o dito ka na natutulog sa church. Ang tanong, sa iyong pagtupad ng responsibilidad mo, ano ang motibasyon mo? Ano ang nagtutulak sa'yo? Para lang ba magpasikat? Para sumikat? Para lang maging masaya? Para lang makisama? Kung hindi pag-ibig sa Diyos ang nagtutulak sa atin, hindi po natin maipapanalo ang araw ng pagbibigay sulit natin sa Panginoon. Tiyakin po natin na may puntos sa pangwalang hanggan ang ating mga ginagawa sa lupa. Amen? That is why before we do anything else, ano po sabi ni Pablo sa atin? Do it all, no? For the glory of God. Our motivation is our love for God so that He will be honored with us, with everything that we do. So whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Simple pa lang yan, basic. Much more, yung mga malalaking responsibilidad na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa Romans 14:10 and 12, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng husgahan ang iba. Kasi hindi naman po natin nakikita ang puso ng bawat isa. Ang Diyos lang ang nakakakita ng ating puso. No? Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. And last po, letter B, we need to honor God with our accountability. Letter B, champion our life in eternity. 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 3 verses 13 to 15. Ito po yung mga last verses nating pong babasahin. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginagawa ng bawat isa. Isasalang sa apoy, literal o hindi, hindi ko po alam. Pero titimbangin ang lahat ng ating ginawa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, pagkatapos pinadaan sa apoy, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo roon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Bakit kaya nasunog? Mali pala ang motibo. Mali ang puso ng ginawa ang responsibilidad. Gayon pa man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Para siyang nasunugan. Naligtas ang buhay, pero sunog lahat ng ari-arian. Wala siyang gantimpala. Ayaw po natin yun. Tama po ba? We need to champion our life in eternity. In this life, lahat tayo nagsusumikap, di ba? We champion our life here on earth. Bakit tayo nagpapagal? Bakit tayo nagsasakripisyo? Bakit tayo nagpapakasipag? Bakit tayo nag-aaral? Bakit natin ginagawa kung ano yung ginagawa natin ngayon? Because we want to be successful. We want to champion our life here on earth. Gusto nating umangat. Ang tanong, pinaghahandaan ba din natin yung pangwalang hanggan? Are we championing our life in eternity? Dalangin ko po sa Panginoon, sana hindi lang puro panlupa ang ating pong ipinapanalo sa buhay natin, kundi ipanalo din natin yung para sa pangwalang hanggan. Amen? So sa ating pong conclusion, let us make a recap.
as God's masterpiece, glorify God in our identity, in our responsibility, and in our accountability. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? This morning is the best time to express our worship unto God. The very reason why God created us. Kapatid, ang dahilan bakit ka nilikha, hindi lang para magtrabaho, kumain, magtagumpay sa buhay. Tayo po'y nilikha para magbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. At sa ating pong pagsamba sa Kanya, hindi lang kamay ang sasamba sa atin. Hindi lang bibig kapag tayo umaawit. Hindi lang po sa pagtalon, hindi lang po sa pagsayaw. But let our life be a worship unto God. Our worship will not end here in the pulpit. It will not only end in the sanctuary. Dahil kung ang buhay natin ay pagsamba sa Diyos, saan man tayo makakarating, saan man tayo pupunta, ang buhay na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa ating pagsamba, di ba palaging prayer natin, we want to feel Jesus in our midst. Ang tanong sa umagang ito, tayo ba, ramdam tayo ng Panginoon? Ganon ba kalalim yung pananabik natin sa Panginoon? This is our design, that we will be intimate with God. And God, as we worship Him, He will fill us. He can fill us. Nararamdaman tayo dahil dun sa alab na nasa ating puso. Kaya sama-sama po tayo sa umagang ito. Ito pagkakataon natin, ibigay natin yung pinakamainam na pag-ibig sa Kanya. Kung sa nakaraan lamig ang pag-ibig na yan, ngayong umagang ito, restore back that passion, yung first love, yung init ng unang pag-ibig sa Diyos ay maibalik at maiparamdam sa Kanya. Sing this song as we continue to worship the Lord. Thank you, Jesus. In your special way, just worship God. Let Him fill you today. Thank you, Lord God. Pastor Phil. Was made to praise You. I was made to glorify Your name in every circumstance, to find the chance to thank You. Was made to love You. I was made to worship at Your feet and to obey You, Lord. I was made for You. Yes, God. Yes, God. I was made to praise You. I was made to glorify Your name in every circumstance, to find a chance to thank You. I was made to love You. I was made to worship at Your feet and to obey You, Lord. I was made for You. Sing again.
to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance. To find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Bago po tayo manalangin, ang sabi po ni King Solomon in Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, this is the conclusion of all matter. Natikman po ni King Solomon ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundo, kayamanan, karangyaan, lahat ng tinatangkilik ng tao. Pero ito po ang mga bagay na sinabi po ni King Solomon. This is the conclusion of all the things that I have experienced and I have seen in this world. First, fear God. That is, honor God. Second, obey His commandments. That is our responsibility. Sabi po ng verse 14, because God will judge everything. That is our accountability. God will judge everything, even the secret things that we have done on this earth. Whether good or bad, yan ay pagbibigay natin ng sulit sa Panginoon. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa mundong ito. Wala po tayong pwedeng maging pundasyon dito sa mundong ito, maliban sa Diyos at sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Kaya dapat sa Kanya po tayo talaga nakadugtong at ating igalang ang Diyos na Siyang may likha ng buhay natin. Siya ang ating pong bigyan ng atensyon sa araw-araw ng buhay natin. Kaya maging pong sa oras na ito sa ating pong prayer, let us give everything to the Lord. Huwag mong isalig ang iyong sarili sa mga bagay dito sa mundo dahil marupok po ang bagay dito sa mundo. Ang tanging pundasyon lang po nating matibay, ang Diyos na Siyang lumikha po sa atin. Sa lahat po ng mga naririto as we close, you really want to honor God in your life, you want to fear God every day. At the same time, you want to obey Him sa lahat ng utos niya po sa atin dahil alam natin magbibigay tayo ng sulit sa Kanya. Pakitaas mo ang iyong kamay at sama-sama po tayong manalangin sa oras pong ito. Thank you. Yes. Lift up your hands to the Lord. This is the time to honor God at hingi po tayo ng tawad kung meron po mga sitwasyon sa ating buhay na hindi natin ginalang ang Panginoon. Hindi natin siya binigyan ng importansya sa ating buhay. Lord God, today as we lift up our hands to you, we believe that we have been created in the image of God. And you have given us the responsibility to obey everything that you have commanded us. Because there will come a time that we will give an account of all the things that we have done, whether good or bad. That's why today, as we lift up our hands to you, we ask, dear Father, that you will empower us, strengthen us, fill us, Lord God, so that in everything that we will do, we know that we are doing the very will of God. Pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng kakaibang wisdom para po kapag kami po'y namimili, hindi po kami magkakamali. Pipiliin namin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa aming pong buhay. Sapagkat dapat kaming mamuhay ayon sa pagkalikha ng Diyos sa amin. Para ang mga nakakakita sa amin, parangalan ang Panginoon na Siyang lumikha ng aming buhay at maging responsable po kami sa bawat araw na aming gugugulin
ang aming mga panahon para po sa inyo pong kalooban. Hindi kami magsasayang ng bawat oras, bawat araw, bawat taon ng buhay po namin sa walang kabuluhan. Kaya ngayong oras na ito, sa aming pong pansamantalang pagtatapos, patuloy na kumilos ka sa aming pong buhay. Hindi namin kakalimutan ang mensahe na aming narinig na kami po ay nilikha ayon sa iyong wangis. We have that identity, Lord God, coming from you. And you have given us the responsibility so that, Lord God, in everything that we do, we learn that we are accountable in front of you. Kaya po, maghari sa amin ang iyong mga salita na aming pong susundin araw-araw upang kami po'y maging mabunga sa lahat ng aming pong gagawin. Pagpalain niyo po ang aming pag-uwi, pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay, pagpalain niyo po ang aming kani-kanyang pamilya, pagpalain niyo po ang trabaho, mga businesses na iyong po mga anak, at lahat ng tatangkilikin namin sa buong araw na ito. Samahan kami ng iyong presensya upang maging mabunga ang lahat. Sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all po. Mapalihan tayo sa pangalan ng